Malacanang says President Bongbong Marcos considers Naga City Mayor Leni Robredo an ally of his administration. Robredo's name came up as Malacanang discussed plans to increase the local government support fund. For more, we're joined live by mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano mismo yung sinabi ng palasyo patungkol dito kay Mayor Robredo? Denise, for context, tama ka, pinag-uusapan nga yung pagdadagdag ng pondo sa Local Government Support Fund or yung LGSF. Ang sabi ni Yusek Claire, nakikinig daw kasi ang Pangulo sa hinaing, sa suhestyon at opinyon ng mga local leaders. Nabanggit nga niya si former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na isa daw sa mga pumuri at nagsabing maganda nga yung LGSF kasi nakakita daw kung saan napupunta yung pondo at merong transparency. At dahil dyan, naitanong sa palasyo kasi hindi naman ito yung unang beses na nabanggit si Mayor Leni Robredo sa mga press briefing. Kaya naitanong siya, maituturing na bang kaalyado si Robredo? Ang sagot naman ng palasyo, paningin daw ng Pangulo, kaalyado ang lahat ng tao, lahat ng bayan at lahat ng leader, itinuturing nga nilang kakampi. Ano man daw yung kulay, hindi raw sila ituturing ni Pangulong Marcos na kalaban. Pero ibang usapan doon sa mga sinasabing obstructionist, nagbabago daw ng ibang pananalita diyan kasi bagamat lahat or kahit sino naman daw ay may kalayaan at tumuligsa sa administrasyon, lalo na kung makatutulong daw at makapagsasabi ng mga mas maganda pa daw na proyekto para nga sa pamahalaan, meron daw iba talaga na wala daw kasing nakikita at walang ibang ginagawa kundi ang manira ng manira. Yan yung mga tinatawag nga ni Yusek Claire na obstructionist. Denise. Mhm. Okay, Julie, puntahan na lang muna natin yung sinabi din ni Interior Secretary Remulla about him wanting itong illegal possession of firearms to be non-bailable. Ano bang posisyon ng Mm, palasyo at ng presidente dito? Does he mm. support this proposal? Mm. Ang sabi ni Yusek Claire, nakikita nila na maganda naman daw itong proposal na ito kasi unang-una, marami ngang nangyayaring shooting incident at mga karahasan sa mga eskuwelahan. So, para naman daw 'yan sa mas protektadong bansa. Pero dito sa mismong suhestiyon na gawing non-bailable offense nga yung pagdadala ng illegal possession of loose firearms, ang sinasabi ni Yusek Claire, kailangan muna daw pag-aralan bago magsabi ng stance ang Pangulo kasi titingnan muna daw at bubusisiin ano ba yung lalamanin nung panukala. Pero bukod naman diyan, naitanong rin kasi kanina yung gun control kasi Mhm. kahapon ang napag-usapan yung social media ban. Bakit hindi natin na pag-usapan din yung gun control? Kaya ang Mhm. sabi ni Yusek Claire, open naman din daw talaga si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ganyang suhestyon. But then again, kailangan daw talaga nilang makita muna ano yung magiging sakop ng mga panukala. Mhm. Isa pang kailangan pag-usapan, Julie, ay yung binanggit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na some Philippine officials daw may be receiving support from China, no? Ano naman ang sinabi ng palasyo patungkol dito? Kanina tinanong nga namin sila kung meron ba silang mga mailalabas or masasabing pangalan, meron na bang listahan ng mga politiko. Ang sabi ni Yusek Claire, hindi naman daw agad-agad na maisa sa publiko kung meron man na mga politikong sinasabing tumatanggap nga ng pera mula sa China. Ang sabi ni Yusek Claire, kailangan din daw talagang imbestigahang mabuti yan. Sinabi nga yan ng palasyo, kasunod nga nung naunang sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na may ilang opisyal na posibleng tumatanggap ng pera mula or suporta mula China para daw pahinain yung claim natin sa West Mhm. Philippine Sea. Pero kasabay nito, nagpaalala na rin si Yusek Claire sa hindi lang sa mga politiko kundi sa taong bayan na hindi daw dapat magkaroon ng magkakahiwalay na opinyon pagdating nga sa West Philippine Sea at sa anumang laban ng bansa. Kasi iisang bansa naman daw yung kinaroroonan natin. Hindi rin daw dapat magpagamit yung mga leader natin sa anumang bansa para lang manatili sila sa pwesto kasi mahirap daw kung yung isang leader ng Pilipinas ay hawak ng ibang bansa dahil for sure yung interest daw ng bansang may hawak sa kanila yung isusulong nila at hindi yung interest ng mga kapwa Pilipino. All right, thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Julie Baiza.